Alright, good morning po sa inyo. Good morning pa rin kasi 11:35 pa. So, papunta po ako ngayon sa work. And dito po ako nakatira, obviously. Isang subdivision po. By the way, taga Cebu po ako. So, Cebuano. So, medyo makulimlim po ngayon ang langit. So, dito ako ulit dadaan. Dito din ako dumaan kahapon. Iwas po siya traffic. Kaso, yun, medyo maliit yung daan. Pero kaya naman. Tapos may rough road din na hindi naman ganun ka haba yung ano. Ayan, si Chief. Tingnan na po yung daan. Ang liit. Ayan. Dahan-dahan lang tayo kasi hindi rin maganda yung ano eh, daan. May lubak-lubak. Bihira lang kasi ako dadaan dito kasi yun nga, rough road. Naawa ko sa ano, sasakyan. Pero minsan kasi mas madali. Tsaka iwas traffic, sabi ko nga kanina. Karamihan dumadaan dito mga ano lang eh, mga motor, yan. Hirap nito pag ganito tas may kasalubong kang sasakyan din. So mahirap ano mag-backing. Daming aso. Yan, malapit na tayo sa rough road. Tas daan-daan lang tayo. Yan, ito na po. Yup. Daan lang tayo kasi kawawa yung sasakyan. Okay sana pag 4x4 or yung mga SUVs, ganun. Pero pag mga sedan, dahan-dahan lang, alalay lang. Ewan ko kung kailan nila simulan yung ano. Sabi kasi na gawing semento yung daan dito. Dati kasi ano pa, wala pa to. So, ayan. Ginawa ng isa pang daan siguro. Yung ito papunta doon, tas yan pabalik. Pero yung problema doon sa taas, yung kanina, kasi maliit eh. Unless i-ano nila, road widening. Naku, good luck. Dumi na naman. Ganun talaga. Pag siguro maulan, di ako dadaan dito.
Kasi maputik to pag ganitong ano eh. Dito medyo man eh, sobrang mabato. Kaya alalay lang talaga. So, pure-blooded Cebuano po talaga ako. I was born in Medellin, so that's northern part of Cebu. Ayan. Tas, 7 po kami magkakapatid. Bunso yung babae. So, 6 na lalaki, ganun. Ako yung panglima. Tas 2010 dito na po ako sa city nag-work. So ano na din, matagal na. So mga ilan na, 14 years. Nakapag-try din akong first job ko andun din malapit sa atin sa North Cebu. Pero syempre parang di kasya yung sahod. Kasi syempre 'di ba may mga pangarap din tayo, may mga pangangailangan. Ayun. Hindi kasya yung sahod. Dati nga sahod ko mga 2008 pa yun eh. 7K. Ang liit. Pagsapalaran ako dito sa syudad, sa Cebu City. Ganun. Nakapag-stay naman din ako sa Manila, pero ewan ko, ang hirap. Ang bilis ng takbo ng oras sa Manila. Okay naman siya, maganda naman din. Maraming kang mapupuntahan, pasyalan, ganun. Pero hindi ko lang ma-imagine yung pagko-commute dun eh. Dito traffic naman, pero hindi naman sobra or hindi naman ganun katulad ng sa Manila. Ito, ang liit ng daan, tas may paaralan pa, may dumaan pa na dump truck. So pag mga ganitong lugar kasi dapat dahan-dahan, kasi school zone to eh. School zone. Syempre di talaga maiwasan na may mga batang nagtatakbuhan. Bagal tayo ngayon. Baka nagtataka din kayo kung ilang taon na ako. Basta lagpas na ako sa kalendaryo. Ayan. Diba? So, ang liit ng daan, mahirap. Pero sa akin lang kasi makaiwas ako ng sa traffic. Kasi kahapon umalis ako ng bahay mga around 11:30. Tas nakarating ako ng office mga mga 12:10, mga ganun. Usually kasi kung sa highway ako dadaan, lang mga 12:30 na ako sa office makarating. Bihira lang kasi pag sa highway tas hindi
gaano ka-traffic. Minsan nga kahit holiday, kala mo hindi traffic. Pag siguro mga ganitong oras, hindi ganun. Pero pag sa hapon na ganun siguro kasi sipag-uwian na yung mga tao galing south, galing north kasi ayun, nagbi-beach, outing ganun. So na pag-uwian sa syudad. Pero ako kasi pag holiday lang, usually nasa bahay lang ako. Kalaro ko yung mga pusa ko. Depende na rin pag may nag-invite, tas syempre pag may budget, yun naman talaga yung importante. Pero pag nag-offer ng libre, why not, di ba? Sayang naman din. Tsaka minsan unwind din pag may time. So ito medyo lang to eh. Ayan oh. Dahan-dahan tayo dito. Ayan. Pa-curve, tas medyo matarik din. Sasakyan ko pala, kahit nabasa nyo na sa sa title, Vios po ito 2024 XLE. Ako to nung June this year, obviously this year. Tas nung una gusto ko MG kasi unique, diba? Parang maganda din. Parang siya eh, luxurious siya tingnan, unique ganun. Bihira lang sa daan. Unlike sa Vios, diba? Parang never ka talagang siguro sa dagat lang, sabi nga nila sa dagat ka lang hindi makakita ng Vios. Puwera na lang gagawa sila ng amphibian na Vios. Pero syempre nanonood ako ng mga reviews, tsaka may mga kakilala din ako na Toyota sila, tas Vios gano'n. Sobrang quality talaga ni Toyota. Kaya nga ginawang taxi din, di ba? Kasi pangmatagalan din. Tsaka depende din siguro paano mo siya gagamitin gano'n. Pero yun kasi yung ng Vios eh, Toyota, yung quality. Meron din namang like sa sa Honda, 'di ba? May mga mga old models din na kahit sa nakikita ko ba din na ginagamit pa din eh. Pero yun, may kakilala din ako na taxi operator. Sabi niya okay naman mag-try ng ibang models kagaya ng MG, Geely, ganyan. Kasi 'di ba parang medyo futuristic na yung ibang designs nila eh. Especially sa headlight, gusto ko talaga palitan yung headlight ko dito. Tapos pagandahin ng konti, garnish, ganyan. Pero when it comes to yung sa itsura talaga, gusto ko yung sa ibang brand, ibang car brand. Pero okay naman si Vios eh, so far. Ang gusto ko din sa kanya yung tahimik ng makina.
pag mga ganitong daan na medyo may lupak ganyan, mapipil mo naman na yung ano, tad-tad niya, pero hindi naman ganun sobra na talagang alog ka ng alog ganyan. Okay naman, tapos tahimik talaga ng makina niya. Ayan o. So sa left na yan, sa ano na yung parang highway na din dito sa lugar na to. Tapos 11:51. Pag doon ako sa highway mismo, nako, nasa ano pa ako nito eh. Hindi pa ako naka ano dito sa lugar na to. Pag naka ano na ako dito sa spot, dito talaga sa area na to, mga ano na, 12, lagpas 12 na. Eh ngayon 11:51 pa. So ganun ka ano yung daan doon. Kahit maliit tsaka rough road, okay na yun. Alalay lang talaga. So yan. May times lang talaga na sobrang traffic din dito. Tas, yan. So yun. Balak ko nga talaga ano, palitan yung headlight. Gusto ko yung may ano, yung strip light pa yan, yung LED. Okay na ako sa fog lang. Pero yung headlight, yung tail light, ganun, gusto ko siya palitan. Tapos yung kulay na to silver. Medyo nanghihinayang ako kasi maganda pala yung bluish metallic ba yun? Bluish gray something, ewan. Tama. Basta maganda pala. So dati ang gusto ko talaga yung motorsiklo lang, especially ADV. Well, nung una ayoko sa ADV kasi hindi ko bet yung itsura niya. Tas gusto ko click or yung sa Yamaha na NMAX, ganun. Gusto ko yung NMAX, especially yung bulky yung ano, yung katawan niya. Tas lagyan mo ng crash guard, ganyan. So maganda, may mga nakikita akong mga motorista, tas NMAX yung motor nila. Ang ganda yung pagka-modify ng mga motor nila. So parang nakaka-inggit ganyan. Tas maganda. Gusto ko talaga yung pag-black yung motor, tas white or yellow yung mugs. Ganun. Ang ganda kasi. Gusto ko din yung mga big bikes. Ducati, ganyan. Maganda nga. Mahal lang. Yun nga, tas nung parang I'm about to get a motorcycle, ano na eh, nanonood na ako ng mga reviews about motor, kung ano yung mas maganda, hanggang sa parang try ko nga mag watch ng reviews about ADVs. Hanggang sa ano ayan, maganda na siya para sa akin, nagagandahan na ako. Ayun, tapos gusto ko nang kumuha, mag-apply sa dealers ng motor. Ayan, nagka-canvas na ako, magkano yung down, magkano yung monthly, ganyan. So, syempre expected, mahal talaga. So medyo kaya naman sa budget talaga. Ang advantage lang ng motor, di ba, pag traffic, diretso ka lang. I mean, di ba, pwede ka makapag ano, tawag doon, lusot. Yan. Mas madali. Pero pag yun nga, mainit, tas maulan, talagang balot na balot ka talaga. So inisip ko, pag kung sasakyan,
ito, mga gamit naman, family, ganyan, kung saan saan kami. Tapos, di ba, safe ka naman pag maulan. Yan. Sa init. Kasi natry ko, yung kaibigan ko, nag-rent kami ng motor, nung wala pa siyang motor. Nag-rent kami, Honda Beat at, no, hindi, sorry. Una, nag-rent kami ng Honda Beat. Tas, saan nga kami, no? Parang around the city, tsaka south at parang bandang south lang, hindi masyadong malayo. Ayun, medyo masakit siya. Nagpunta kami ng Trans Central Highway, yung parang sa bundok. Ang sakit. Sakit sa puwet. Tapos yun nga, mainit, ganyan. Tapos mga ilang months nag-rent kami ng NMAX. Nagpunta kami ng south, ganyan. Punta kami ng beach. Grabe, sakit. Sakit talaga, sakit sa puwet. Biyahe, pag ganun, motor. Makakapagod, sakit sa kamay. Tapos syempre mainit. Mahangin syempre, pero mafe-feel mo pa rin yung init ng araw talaga. So yun yung iniisip ko. So yun lang yung yun naman big deal. Pero pag ganito kasi yung sasakyan, pag family punta kayo, gala kayo, ganyan, mas komportable. So yun. Pag ano din, city driving, syempre yung sa motor, especially yung NMAX, hindi kami nakapag-rent ng ADV. Pero sabi, tipid din daw sa gas. Yung NMAX, tipid din, grabe. Kahit malayo na kami from the city, nasa south, bandang south na, dun parang hindi pa siya na bawasan ng 1 bar sa gas. Tapos nung malapit na kami sa destination namin, doon pa lang siya nabawasan ng 1 bar. Yan. Sobrang tipid niya. Pero pag dito sa Vios, matipid naman. Pag city driving, medyo medyo malakas din kumain pag city driving. Pero pag nagpunta ka ng malayo din, malayong biyahe, ganyan, north, south, ganyan, tipid siya. Full tank ko, nakabalik pa ako ng city. Parang gusto mo talagang isagad siya, ganyan. Kabalik pa ako ng city. Ayan, so dito yung college, San Carlos University. Baliktad, University of San Carlos. So mga ganitong oras hindi na ganun ka-traffic. Pero syempre pag mga 7 AM ganyan, 6, ma-traffic na siya. Ayun, 11:59 pa. So most likely makarating ako sa office mga 12:10, ganyan, depende. Pag sa unahan ma-traffic, so tingnan na natin. Dito banda maraming maraming estudyante na Indian. Puro siguro mga medtech or nursing yung nila kurso. Gulyas College of Medicine. Yan. Medicine. Dito kasi banda maraming schools. So, ayan. Hindi kasi dito dito sa Cebu hindi uso yung may flyover. Mga kagaya nun sa Manila, di ba? May skyway, ganyan.
dito kasi maliit lang, hindi naman ganun kalaki yung syudad. Hindi, parang para sa akin okay naman din na may mga skyway, mga expressway ganyan. Kasi may papuntang south, especially yung mga bus, mga malalaking truck. Mas okay sana pag ganun. Diba? So, ewan ko lang sa government dito. Anyway, wala na tayong magagawa. Hindi ko alam kung may plano sila or ano. Yan. Oh, grabe yung foreigner na babae, naka ano lang siya, parang nasa beach lang, naka-bra lang yung tawag. Mainit. Sobrang init. Ayan o, BYD. Ganda. Maganda din yung price. Hindi ko alam kung anong brand, ano to, car brand. Siguro ano din to, hybrid, o di kaya electric car na talaga. Yung BYD talaga maganda. Futuristic na yung mga design ng kotse nila. Ito Mercedes, so ganda din. Gusto ko talaga yung headlight. Yan o, yung tail light niya. Bala ko nga i-trade in to sa ano, kahit sa Corolla ano Altis, yung latest nila. Maganda din. Yan o, MG5 yan, yung white. Ito. Kaso wala lang siyang fog lang. Pwede man lagyan. Pero okay naman yung views. Ayan, dito medyo traffic kasi may lalabas kasi dyan na mga galing dito sa mall. BYD. So 12:04. Makalagpas na ng baka mga 12:20. Depende na. Kapag kasi dire-diretso lang ako dito eh. Ayan o, Corolla Altis. Convenient naman. So depende na sa inyo kung ano yung gusto or ano yung prefer niyo na unit, car brand, ganyan. Kasi syempre may mga kanya-kanya tayong gusto, kanya-kanya tayong preference sa mga kotse, di ba? So yung iba gusto lang yung compact or yung hatchback na sasakyan. Pero pag syempre yung pangmalakihan talaga na ano, SUV, ganyan.
Yung pick up naman maganda siya pag may business ka. Kasi 'di ba yung sa likod kargahan ng mga goods ganyan. Maganda yung Ford din eh. Yung Everest nila na latest. Tsaka yung Ford na Territory. Maganda din. Yan o, NMAX. ADV ata yung ako. Minsan nga gusto ko rin magkaroon ng motor. Kasi 'di ba parang may times na gusto mong magbiyahe na or yun, pupunta ka ng gagala ka ganyan. Tapos magmo-motor lang. Pero ayaw ng partner ko. Yung partner ko pala taga Rizal. Cainta Rizal. Yan. Tapos nakapunta na din. Hindi pa ako nakapunta doon mismo sa kanila, pero nakapunta na kami ng Tanay, yung sa 360 ba yun? Sa Antipolo ata yan. Tapos nagpunta kami ng Tanay, ganyan. Tapos nagpunta din kami nung August. Nagpunta kami ng Baguio. Ilang beses na din ako pabalik-balik sa Manila. Nakapag-stay din ako ng 2 months doon. Daming spaghetti. Nahihirapan na siguro. Hirap na din kasi yung mga wires na to eh. Yung itago. Hirap na siguro. Dati siguro pag bago pa naging highly urbanized, gano'n na siguro yung nila, yung urban planning dapat. Police pala yung madaanan. Toyota Vios din. Yan, 12:08. Malapit na tayo sa office namin. Hirap din dito kasi walang traffic enforcer or yung traffic lights sira. Ayun, may Corolla Altis. Hindi ko alam kung anong year model yan. Yan, medyo dito hindi nila inaayos, medyo lubak. Nasa bandang Ayala kasi yung office namin, yung building namin. So pag medyo stress ka na sa work, tapos gusto mo maglakad-lakad, ayan, malapit naman sa Ayala o kahit dito, ipaikot-ikot lang, ganyan. Minsan kasi pag maglilibot ka lang sa Ayala, wala, may magugustuhan ka, ibilhin mo, pero depende na. Pag marunong ka talaga mag-control sa sarili mo, alam mo naman paano mag-budget, wala problema pag ano. Basta marunong ka lang humawak ng pera. I mean, not literally na maghawak ng pera.
You know what I mean? Kinuha ko pala itong sasakyan na to, ano siya, automatic CVT to, tas ayan, magagamit ko naman yung manual pag mag-overtake, tas pag may matarik na daan, ganyan. Sa amin kasi yung parang sa yung pinaka ano talaga na daan doon papuntang subdivision, may ano siya, matarik siya, so magmamanual ako. Pero kakabi nag matic pa din, pero okay naman. Hindi naman siya parang nahihirapan. Ayos naman siya. Siguro pag ano, pag may times kasi pag medyo parang babagal ako kasi syempre may kasalubong minsan. Pag ganun, parang hindi siya nakapag ready talaga, tawag doon. Tapos grabe, ang hirap. Nahihirapan siya. Pero pag kagabi, nung kagabi kasi parang wala, parang okay lang, diretso naman. So far goods naman si Vios eh. Mag-ipon ako ng ano, pera para yun bala ko kasi palitan yung mags, tapos yung gulong, tapos lagyan ng garnish, ganyan, tapos palitan yung seat cover niya, palitan yung headlight, tail light, ganyan. Nag-iisip ako kung gusto ko siya lagyan ng ducktail, ganyan. Di ko pa alam. Yan. So, go na. Time check, 12:13. Tapos, aakyat pa tayo kasi sa parking. Ayan, ito yung building namin. Dito ako nagtatrabaho. Sir. Ano? Thank you. Ayan, pag ganito, nagmamanual ako. Maraming nagpa-park na ngayon kasi kahapon karamihan kasi work from home. May 2 days work from home kami, hybrid setup kami dito, so 3 days kami sa office. Kahapon medyo kunti lang, nasa 5th floor ako nakapark. Ngayon baka sa 6 or 7, hanggang 8th floor kasi yung parking dito. Hindi ko alam kung kita nyo sa video, baka madilim eh. Pasensya na. Phone lang kasi ginamit ko. So nasa 4th floor na tayo, mountain view. Tapos dito sa kabila, sea view naman. Yan, hindi pa tayo nakahanap. Oops, may magpa-park pa.
kasi dadaan ata siya. Yup. Daan lang. Yan. Ayan, papunta na tayo sa 5. Ayan. 5 na tayo. Karamihan kasi nag-work from home. Schedule nila is Monday tsaka Friday. Kami naman, sa dati kong team, ganun kami. Monday, Friday yung work from home. Tapos ngayon, lumipat ako ng ibang team. Yung work from home schedule is Thursday, Friday. Ganyan. Ayun. May bakante sa 6. Yeah, 6 ata. Sorry, hindi. 7 na pala. 7 na oh. Dito na lang tayo. Open tayo ng window. Wait lang. Doon na lang ako sa kabila. Para mas madali dito. Ayan. Dito na lang. Ayan, nakapag-park na ako. Sakto naman siguro, hopefully. So, salamat po sa kung nakabot po kayo dito sa scene na to, sa video na to. Maraming salamat po. Sana po suportahan niyo ako. Paki-like and subscribe na lang din. Share, ganyan. Click the notification bell. Ganun. So, sige po, hanggang sa muli nating pagbiyahe. Maraming salamat po. Stay safe po kayo, stay inspired. God bless po. Bye!